Maligayang pagbabalik sa Tuklasin Mo Movie Recap. Ngayon, ikakwento ko sa inyo ang isang sci-fi movie na pinamagatang I.O. Now sit back, relax, and enjoy the show. Magsisimula ang pelikula sa isang babae na nagsasabi na mapapahamak ang mga tao kapag nagsimula ng mamatay ang mundo. Nagpadala ang mga scientist ng power station sa kalawakan para mangolekta ng mga enerhiya sa ibang planeta. Ngunit, iyon ay huli na dahil nagsimula ng mamatay ang maraming tao. Isang araw, 100 ships ang pinalipad sa kalawakan. 99% ng mga taong nakaligtas ang pinadala sa power station na tinatawag na I.O. Umiikot ito sa Jupiter at sa buwan. Sa planetang Earth, makikita natin ang isang figura na nakasuot na isang suit. May hinahanap ito sa abandonadong gusali. Makikita din ang isang babae na inaalis ang isang switch ng tubo saka ito inilagay sa kanyang bag. Mayroon siyang napansin na gumagalaw sa kanyang paa. Itinapat niya doon ang ilaw sa kanya iyon tiningnan na mabuti. Inisip niya na baka lamok lang iyon o kaya ay isang halamang tubig. Tiningnan din niya ang kakaibang hangin gamit ang kanyang lighter. Kumuha din siya ng sample ng tubig doon. Binasa din niya ang poster na nakadikit sa dingding bago siya umalis. Sa labas, nakita niya ang mga halaman na naiba na ang kulay. Naalarma siya sa kanyang nakita, kaya nagmamadali siyang tumakbo, saka nagtungo sa kanyang motor na nasa malapit. Nagdagdag muna siya ng oxygen bago siya umalis sa makulimlim na syudad. Umakyat siya sa isang bundok, saka siya tumawid sa isang linya na nagpapahiwatig ng malinis na ang hangin sa lugar na iyon. Ngunit, hindi pa din niya inalis ang kanyang mga suit. Nagpatuloy siya sa pag-andar hanggang makarating siya sa kanyang bahay. Dinin-inspect niya ang kanyang suot saka siya naligo. Isinulat niya ang kanyang mga nadiskubre sa anaerobic reproduction sa tubig. Nagpapahiwatig yun na nakadiskubre siya ng bagong species at ang Earth ay hindi namamatay, sa halip umuunlad pa ito. Ipinadala niya ang nadiskubre niya sa kanyang nobyo na nasa Space Station I.O. at ito ay nagngangalang Elon. May pangalan niya na Sam ang pinadala niyang mensahe. Pinakawalan ni Sam ang kanyang isang nakakulong na bubuyog. Humingi pa siya ng tawad bago niya yun ginawa. Inilagay niya ito sa tubig na kanyang kinuha sa gusali. Namatay ang bubuyog nang ilagay niya ito doon. Nakatanggap naman siya ng mensahe na galing kay Elon. Pinupuri siya nito dahil sa kanyang pagsisikap na maisalba ang namatay na Earth. Sinabi din niya dito na ang I.O. ay kukuha ng mga enerhiya para sila ay mabuhay sa kalawakan. Binalaan din niya ito na ang hangin na kanyang hinihingahan ay mauubos na. Kaya siya at ang kanyang ama ay kailangan na makapunta sa huling sasakyang pangkalawakan na aalis sa Earth. Pinakinggan ni Sam ang record ng kanyang ama tungkol sa mga species at kung paano ito mabubuhay sa Earth. Sinubukan din ni Sam na ilagay ang tubig sa kanyang balat, sa kanya hinintay ang magiging resulta ng mga ginawa niya. Nagpunta din si Sam sa kanyang observatory room. Gumagamit siya doon ng powerful na telescope para makita niya ang spaceship na malapit sa Jupiter. Isang araw, nanonood si Sam na isang documentary tungkol sa mga bubuyog at nakatanggap siya ng mensahe mula kay Elon. Sinabi nito sa kanya na sila ay may tatalaga sa isang lugar na parang Earth. Magkakaroon sila ng misyon doon para mag-imbestiga. Bago makompleto ang mensahe, bigla namang namatay ang kanyang monitor. Nagsuot si Sam ng suit saka sumakay sa kanyang motor. Siya ay pupunta sa library na nasa syudad. Tinanggal niya ang cord ng monitor tapos may narinig siyang paparating na isang malakas na bagyo. Mabilis siyang umalis para makauwi sa kanyang bahay. Napansin din niya ang apoy na ginagamit niya para mag-check ng ammonia. Unti-unti na itong namamatay. Pumasok siya sa loob sa kanya isinara ang lahat ng pwedeng labasan. Nag-refill din siya ng kanyang oxygen. Pagkatapos nagsuot siya ng mask, sa kanya inayos ang kanyang monitor para mabasa din niya ng buo ang mensahe ni Elon na nagsasabing kailangan na niyang iwanan ang Earth. Kahit na ang ibig sabihin na din nun ay iwanan niya ang kanyang ama. Nang wala na ang bagyo, inalis na ni Sam ang kanyang oxygen mask. Lumabas siya ng bahay para tingnan ang kanyang mga bubuyog. Nakita niya na wala na natira dahil ang mga ito ay natangay na ng bagyo. Kung kaya naman, sumigaw siya dahil sa galit. Tiningnan din niya ang kanyang laboratorio. Nasira na din ito ng husto. Isinusulat niya ang tungkol sa nangyaring bagyo at pagkawala ng kanyang mga bubuyog.
pati na ang gas at ilang ni-research niya. Lumabas si Sam at sa kanyang paglabas, nakakita siya ng isang hot air balloon. Bumaba sa lupa ang hot air balloon, saka may lumabas na isang lalaki. Chinek nito ang hangin kung may ammonia. Napagtanto niya na wala naman at malinis ang hangin. Kaya inalis na niya ang kanyang oxygen mask. Sinabi sa kanya na lalaki na naparoon siya para makita si Dr. Walden. Sinabi nito na narinig niya ang signal sa radyo nito. Tinitigan siya ni Sam dahil sa pagkagulat nito. Akala niya kasi siya na lang ang nag-iisang tao sa mundo. Binigyan siya ni Sam ng tubig para kanyang inumin. Sinabi naman ng lalaki sa kanya na kailangan niya makita si Dr. Walden. Sinabi niya sa lalaki na siya ay assistant ng doktor at siya na lamang daw ang kausapin nito. Sinabi ni Sam sa kanya na maghahanda siya ng kanilang hapunan. Nagulat naman ang lalaki na makita nito ang dala niyang sariwang mga gulay. Habang kumakain, sinabi ng lalaki sa kanya na halos lahat ng nadaanan niya ay wala ng buhay. Matapos nilang maghapunan, sinabi ni Sam ang lahat-lahat sa lalaki. Pinarinig din niya sa lalaki ang mga nirecord ng kanyang ama. Napagtanto naman ng lalaki na iyon ang mga narinig niya sa radyo. Sinabi din ng lalaki na ang pangalan niya ay Micah. Matapos noon, umalis na si Sam para matulog sa kanyang silid. Kinabukasan, lumabas si Sam at nakikita niya si Micah na nakatitig sa kawalan. Humingi siya ng tulong dito para ayusin ang solar panel. Tinulungan naman siya ng lalaki na gawin iyon. Sinabi din niya kay Micah na si Elon ay higit pa sa isang kaibigan at ang relasyon nilang iyon ay humantong sa palitan ng mga mensahe. Sinabi din niya dito na si Dr. Walden ay kanyang ama. Dinala niya si Micah sa kanyang garden. Tinanong naman ng lalaki ang tattoo na nasa kanyang katawan. Sinabi niya dito na ang tattoo niyang iyon ay nagpapalakas sa kanyang katawan para labanan ng ammonia. Ipinakita din niya sa lalaki ang isang video na kasama niya ang alaga niyang baboy. Ipinakita niya dito ang isang dilaw na apoy at hindi kulay indigo. Tinanong siya ni Micah kung paano yung naging posible. Sinabi sa kanya ni Sam na ang lahat ay nagbabago kahit pa namatay ang alaga niyang baboy. Sinabi din sa kanya ni Sam na siya ay talagang matapang matapos ang kanyang mga paglalakbay. Maging ang kanyang ama ay magiging proud din daw sa ginawa niya. Kinabukasan, nakita ni Sam si Micah na nasa kwarto ng kanyang mga magulang. Tinanong ni Micah si Sam kung ano ang ginawa ng kanyang ama sa kanyang ina. Naging defensive naman si Sam sa tanong niyang iyon. Sinigawan niya si Micah at sinabi nito sa kanya na ang kanyang ama ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina, saka siya ito tumakbo sa kabilang kwarto. Dahil doon, nakabalik ang nakaraan kay Samantha. Nakita niya ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Tinanong siya nito tungkol kay Elon. Sinabi nito sa kanya na wala nang mas hihigit pa sa koneksyon ng dalawang tao. Sinabi nito sa kanya na umalis na ng planeta. Dinala ni Sam si Micah sa libingan ng kanyang ama. Humingi naman ng tawad si Micah dahil sa pagsigaw niya dito at sa ayaw at sa gusto daw nito. Dadalhin niya si Micah sa IO dahil mas magiging ligtas siya doon. Pumayag si Sam sa gusto ng lalaki. Sinabi ni Micah sa kanya na makakaalis siya kapag naging maayos ng ihip ng hangin. Pagsapit ng gabi, pinapanood ni Sam si Micah habang ito ay nagsisiga. Habang nagpapadala ng voice message si Sam kay Elon at sinasabi ang tungkol kay Micah. Binuksan niya ang mga gamit nito sa katiningnan ang nasa loob ng bag. Nang sumunod na araw, nakita ni Micah na nakaligtas ang reyna ng mga bubuyog. Agad siyang nagpunta kay Sam dahil doon. Sinabi ni Micah kay Sam na ano kaya ang ibig sabihin nun. Sinabi naman ni Sam na wala naman iyong ibig sabihin. Nakatanggap ng voice message si Sam mula kay Elon. Sinabi nito na siya ang napili para ipadala sa bagong mundo. Napahagulhol naman si Sam nang marinig niya ito dahil hindi na niya makakausap na madalas si Elon at hindi na niya ito makakausap sa mahabang panahon. Samantala, nilinis ni Micah ang kanyang hot air balloon saka pinag-aralan ng ihip ng hangin. Habang nagluluto ng hapunan si Micah, tinanong siya ni Sam tungkol sa kanyang pagkatao. Nang matapos silang kumain, naghugas ng pinggan si Sam at si Micah naman ay nagbabasa. Habang naliligo si Sam, sinubukan ni Micah na huwag siyang tingnan. Tiningnan naman siya ni Sam habang nakasuot ito ng tawalya. Muling pinag-aralan ni Micah ang ihip ng hangin. Pumasok siya at ito ay nagagalit dahil hindi pa din nagbabago ang ihip ng hangin. Lumapit sa kanya si Sam saka sinabing magbabago din ang ihip ng hangin. Nagpatugtog siya ng musika saka muling lumapit kay Micah. Tapos ay hinalikan niya ito. Itinulak siya palayo ni Micah saka sinabi nitong hindi niya kaya. Ngunit muli siyang hinalikan ni Sam
hanggang sa may nangyari sa kanila. Dinala ni Sam si Micah sa observatory room. Ipinakita niya dito ang colony na malapit sa Jupiter. Nagpadala ng last voice message si Sam kay Elon. Sinabi niya dito na sumakabilang buhay na ang kanyang ama at siya ang may gusto na manatili sa Earth. Saka siya nagpaalam dito habang nakatingin sa mga bituin. Kinabukasan, narinig ni Micah ang isang ulat mula sa kanyang pod. Nagsasabi ito na maaari na sila maglakbay sa launch site. Nainis naman si Micah na makita niya na wala ng sapat na helium para makapaglakbay. Sinabi niya kay Sam na ang kanyang amang si Dr. Walden ang nagsabi sa kanila na manatili sila sa mundo. Dahil pinaasa din sila nito na magiging maayos din ang lahat. Sinabi din na dito na siya ang humahanap ng sarili niyang pagkain at nakita din niya kung paano namatay ang kanyang pamilya at kaya siya nagpunta doon para maghiganti sa ama ni Sam. Ngunit nagbago ang kanyang isip nang makilala siya nito at umaasa din siyang maililigtas niya ito. Pinasalamatan naman siya ni Sam at sinabi nito kung saan sila pwedeng makakuha ng helium. Sinabi din niya na malayo ang pagkukunan nila kaya dapat muna silang magpalipas ng gabi doon. Maya-maya, nagpadala ng mensahe si Sam sa lahat. Umaasa siya may makakarinig sa kanya sinabing namatay na ang kanyang ama. Kinaumagahan, umalis silang dalawa para kumuha ng helium. Nagpunta sila sa isang madilim at abandonadong lugar. Nang makarating sila, nakakita agad ng helium si Micah. Saka agad siyang kumuha nito. Nagdesisyon silang magpalipas ng gabi doon. Binawasan nila ang kanilang oxygen saka nagpa siya mag-relax. Nag-set din sila ng alarm para malaman nila kung kailangan na nilang mag-refill ng oxygen. Kinabukasan, sinimulan na nilang palakihin ang pod. Umalis si Sam at sinabi niyang babalik din siya agad. Pinaalalahanan naman siya ni Micah na aalis na sila sa loob lamang ng isang oras. Pumunta si Sam sa hindi kalayuang museum. Habang pinapalaki niya ang lobo, nag-alarm ang oxygen ni Micah at kailangan na niya mag-refill. Habang tinitingnan naman ni Sam ang exhibit sa loob, pinuntahan ni Micah at sinabing kailangan na nilang umalis. Pinag-usapan pa nilang tungkol sa isang art. Napagtanto ni Micah na si Sam ay nakabitin pa din sa kanilang planeta. Sinabi niya sa babae na ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang. Doon, sinabi sa kanya ni Sam na hindi siya aalis ng Earth at pupunta ng Io. Sinabi naman ni Micah na pag-usapan nila ang bagay na yun sa launch site. Sinabi naman niya kay Micah ang tungkol sa kanyang paulit-ulit na panaginip na siya ay nasa isang dagat at nakikita niya ang kanyang buhay sa Earth. Tumanggi din siya na i-refill ang kanyang oxygen tank. Doon, tinanggal niya ang kanyang oxygen mask. Agad naman siyang pinuntahan ni Micah para pigilan siya. Maya-maya, makikita si Micah na nag-iisa sa kanyang pod. Pupunta siya sa launch site. Makalipas ang ilang taon, nagpapadala ng voice message si Sam kay Micah. Sinasabi niya dito ang tungkol sa kanya at sa isang maulap na dagat. Sinabi din niya sa lalaki na naghihintay siya sa kanyang pagbabalik. Sa huling eksena, makikita na may isang batang lalaki ang lumapit kay Sam at ito ay ang anak nila ni Micah. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa bago nating mga videos. At ito ang kwento ng Tuklasin Mo. Maraming salamat po at hanggang sa muli.